partner, sa isang paksa pa natin na tatalakay na iyang problema natin sa mugpog. Ano po? Na kung saan po ay talaga pong napakarami pong gumagalang aso na nagiging problema na po natin, no, sa bayan ng Mugpog. Talaga pong barkadahan natin po mga aso natin, ano po. So, ang mga aso ay talaga pong kinakailangan po nating mabigyan ng pansin at aksyon, ano po. Lalo-lalo na po, katuwang po natin dito ang mga may-ari, ano po, mga may bahay po natin na nag-aalaga ng mga aso. So, na kung saan po, napapinapabayaan pong pag-alagala sa kalsada. So, ito po ay nagiging sanhi din po ng peligro ng mga aksidente na kinasasangkutan po ng aksidente natin, lalo po yung mga nakamotor, ano. Sa tao man o hayop, dahil dito, meron po tayong ordinansa, pinapatupad po ng Mugpog, isang batas na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng komunidad at isulang ang responsableng pag-aalaga ng aso. So, bakit naman ito nabanggit? Kasi ang mga asong nakaligaw sa kalsada ay nagiging dahilan ng aksidente. Katulad po ng sinabi ko kanina, aksidente ng mga motorista. Dahil po, kailangan po natin itong talakayin sapagkat po, lalo po yata dumadami ang gumagalang aso sa bayan ng Mugpog. So partner, ano ba yung mga kailangan nating gawin dito at upang mabigyan pansin natin regarding dito sa concern natin sa mga gumagalang aso na ito sa bayan ng Mugpog? Maraming salamat po, sir. Sa amin po mga kababayan, alarming po sa amin, lalo na po at buwan pa lang po tayo ngayon ng Enero, marami na po agad ang record ng ating insidente o aksidente sa kalsada at nakakalungkot po na mayroong nababawian ng buhay. Hindi lang po dito sa atin sa Mugpog, kundi pati na din sa ibang bayan. Asa ngayon po, huwag naman po sasama ang loob sa amin sa amin ng mga natitikitan, ano po, lalo na po sa mga walang helmet. Ang lahat ng ito po ay hindi namin ginagawa para sa aming sarili, kundi ito po ay para paalalahanan kayo para sa inyong kaligtasan at kapakanan. Ito po ay para sa inyong kaligtasan. Ayun, thank you. So, ano pa talaga ang sa tingin mo ano naging kaugnayan nitong mga napakadaming gumagalang na aso na ito sa lalo na sa bayan ng Mugpog, ano po, kung saan nakikita talaga natin napakarami, ano bang kaugnayan nito sa napasama sa ating discussion at sa mga aksidente natin sa kalsada? With due respect po sa ating mga dog owners or mga pet lovers, nagiging dahilan po, sir, ng aksidente ang mga aso po na nasa kalsada. Sa atin po sa Mugpog, hindi lang po isa o dalawang beses, kundi maraming beses na po na may naaksidente na motorista na ang dahilan ay ang aso. Bigla pong tumatawid o nakahiga sa kalsada ang mga asong gala, may nasusugatan, may nasisira ang sasakyan, at minsan ay may nasawi pa. Kapag may tawag at responde, sir, ang pulis, kapag nagtanong ang pulis sa isang biktima ng aksidente, ito ang sagot ng motorista. Bigla na lang po tumawid, sir, yung aso. Wala na po akong magawa. Sa mga residente naman, ang sasabihin ng pet lover, hindi rin daw kasalanan ng aso, napabayaan lang daw naman sila. Ganun naman, sir, ang sinasabi. Ayun. So, thank you partner. So, ang aksidente po sa kalsada dahil sa mga asong gala ay hindi lamang issue ng hayop kundi issue ng kaligtasan ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, so maaari po nating itong maiwasan, ano. So, para po sa kalaman ninyong lahat, ako po ay siguro 2 o 3 beses na rin pong naging na karoon ng motorcycle accident at ang naging sanhi po ay aso. Kaya po masasabi ko po talaga na ang pag-aalaga po ng aso ay hindi po lang basta magkaroon ka ng aso. Napakarami po nating obligasyon sa aso. Kailangan po yung nakatali po yan. Pakainin po natin ng ayos. Ano po? Bigyan po natin ng karampatang mga gamot upang hindi makapaminsala. Lalo na po yung mga anti-rabies po natin. So ano? So, sa ngayon, dahil ang ordinansa ng patungkol sa stray dog sa bayan ng Upog ay binabalangkas pa po, inaayos pa.
kami po sa PNP ay patuloy at palaging nagpapalala sa nagdaang talakayan natin na napag-usapan ng mga aksidente sa kalsada dulot ng mga aso, lalo na po yung mga gala. Pag-usapan natin paano ba naging responsabling dog owner kung may aso ka. Responsibilidad mo lang ba siyang pakainin o mas malalim pa rito? Paano ba yun, partner? Sir, kapag po sinabing responsableng dog owner ka, karaniwan dapat po alam yung apat na aspeto. Unang-una po ay yung kaligtasan. Pagdating po sa kaligtasan, ang isang responsableng dog owner ay hindi hinahayaang gumala ang aso sa kalsada. Dapat may tali kapag inilalabas at may bakod o kulungan sa bahay. Layunin nito na maiwasan ang aksidente at maprotektahan na din po ang alagang aso. Pangalawa po, yung kalusugan. Kabilang po sir sa responsibilidad ang pagtiyak na malusog ang aso. Dapat po ang ating asong alaga ay may kumpletong bakuna at malinis ang tirahan at may tamang pagkain at tubig. Pangatlo po, yung disiplina at pag-aalaga. Hindi sapat ang pagmamahal, kailangan din ng disiplina. Ang ating alaga ay dapat marunong sumunod sa mga basic training at hindi nananakit o pinapabayaan ng may-ari. At ang pang-apat po na aspeto, yung pananagutan sa komunidad. Ang pag-aalaga ng aso ay may epekto sa buong komunidad. Dapat nililinis ang dumi ng aso, sumusunod sa ordinansa ng mga barangay at iniingatan na hindi makaabala o makapahamak po ng iba. Ayun. Very well said, partner. So, sa mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagiging responsableng dog owner po ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga. Ito ho ay tungkol sa kaligtasan ng lahat. So kung may malasakit tayo sa ating mga hayop, so magmalasakit din po tayo sa ating kapwa